faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw, Hillcrest Family Life Baptist Churches at sa mga nanonood sa atin ngayon sa ating FBK ngayong araw ng linggo. Ang petsa po natin ay Pebrero 15, Pebrero 15, February 15, ang araw na ito ng linggo. Para sa ating FBK po ay makita natin sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talata 13 hanggang 18. Ang sinabi po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talata 13 hanggang 18, babasahin ko sa inyo. Gawin mong batayan, sabi ni Apostol Pablo, ang mabubuting aral na tinuro ko sa iyo, sabi niya kay Timoteo. At manatili ka sa pananampalataya sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo. Alam mong ako'y iniwan ng lahat ng mga nasa Asia, kabilang sina Fihelo at si Hermogenes. Kahabagan nawa ng Panginoon sa bahayan ni Onesiforo sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasigla niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na iyon. Alam mo naman kung paano niya ako piniglingkuran sa Efeso. Nakita po natin ang ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 18. Maliwanag po sinasabi rito, ang ating tema sa buong linggong ito, ating bubatayan ay tungkol sa pananatili na maging matapat sa ating pananampalataya. Pananatili. Alam nyo, madali tayong maging Kristiyano, madali tayong ma-born again, madali tayong tumanggap sa Panginoong Jesus. Pero yung para panatiliin ang ating pagiging Kristiyano, nandiyan ang hamon. Hindi nawawala ang ating kaligtasan sa Panginoong Jesus kasi nakabase sa Kanya at hindi sa atin. Tayo tumugon lamang sa tawag ng Kanyang kaligtasan. Pero alam niyo, ang mahirap dito ay paano tayo mananatili. Yung consistent ba? Yung constant ba? Yung bang tuloy-tuloy? Yan ang medyo may hamon. Pagkalinggo, masaya tayo, masiglat lahat. Pero kapag Lunes hanggang Sabado, pahina ng yung kasiglahan. Kung hindi natin gagawin ang mga sinabi ni Apostol Pablo tungkol kay Timoteo. Tatlong bagay po ang gusto kong makakita dito. Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talata 13 hanggang 18, para panatiliin ang ating pananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid, una sa lahat, ang tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo. Ano yung tinanggap natin? Tumanggap po tayo ng isang relasyon na hindi mawawala sa atin. Tandaan niyo yan. Para manatili ang ating pananampalataya sa Panginoon, tandaan niyo ang ating tinanggap para tayo makapag-isa kay Kristo Jesus. Ang pangalawa nakita po natin dito ay hindi lang natin tinanggap, kung hindi yung ating naging kaibigan, naging ka-fellowship, naging kasama. Si Apostol Pablo ay hindi nakalimutan yung mga tao na tumulong sa kanya, katulad ni Onesiforo. Sa Efeso sinabi niya yan, di ba? Hindi siya iniwan. Although lahat ng Asia, iniwan na siya. Pero si Onesiforo, nandun pa rin nanatili sa kanya. Mahalaga mga kaibigan. Kasi hindi natin yung kaya mag-isa. Kailangan natin ng kasama, ng katulong, ng katuwang. At panghuli, mahalaga ang sinabi ng Apostol Pablo dito, hindi lang sa kanilang pananatili ni Onesiforo, kung hindi, maganda sinabi nito, yung paglilingkod sa kanya ni Onesiforo sa Efeso. Na kahit siya'y nakabilanggo na, hindi po nawala yung ganyang klaseng kaugnayan nila bilang magkapatid sa Panginoon ni Apostol Pablo. Mga kapatid, para manatili ang ating pananampalataya sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tandaan po natin, una sa lahat, yung tinanggap ninyong koneksyon, relasyon sa Panginoon. Pangalawa, yung mga kaibigan, yung mga kasama at kapatid natin na magbibigay sa atin ng kaaliwan. Pangatlo, kahit siya nakulong na, hinanap pa siya ni Onesiforo. Hindi siya pinabayaan. Ganyan ang buhay pananampalataya. Hindi nag-iiwanan. Ganyan ang buhay kaisa si Kristo. Hindi nagkakalimutan. Yan po ang mensahe natin ngayon para sa ating pananatili ng pananampalataya. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talata 13 hanggang 18. Kami po ay nasa Canada ngayon muli ni Ma'am Tin.
Nagtungo kami muli rito para mag-preach sa 8 church sa loob ng 16 na araw. Parang every other day may church tayo, no? Yan yung pong ginagawa namin ni Ma'am Tin. Kaya ang hiling namin sa inyo, at ganoon din naman ang ginagawa namin sa inyo, huwag tayo magkalimutang manalangin para manatili yung ating pananampalataya, para hindi tayo nakakapanlamig, hindi tayo nakakalimot kung ano yung tinawag sa atin ng Panginoon bilang kanyang layunin sa ating buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa po yung naging tulong ito sa inyo sa buong linggong ito sa lahat na magbabahagi ng FBK Everyday. Paalam po.